Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit parang laging kulang ang pera mo ay hindi ang sweldo mo, kundi ang mga ugaling araw-araw mong ginagawa? Maraming tao ang nagtatrabaho ng pagod na pagod, ngunit pakiramdam nila ay parang hindi sila umaabante. May ilan na kumikita ng maayos, ngunit tila ba laging may nawawala sa kanilang ipon. May mga negosyong nagsisimula ng maganda, ngunit kalaunan ay unti-unting humihina. Sa likod ng mga pangyayaring ito, ay may mga ugaling tahimik na sumisira sa direksyon ng buhay pinansyal ng maraming tao. Sa mundo ng pera at negosyo, hindi lamang talino o sipag ang nagdadala sa isang tao sa tagumpay. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga desisyon at ugaling pinipili nating gawin araw-araw. May mga ugali na dahan-dahang bumubuo ng disiplina at nagdadala sa isang tao sa pag-angat ng buhay. Ngunit mayroon ding mga ugali na tila maliit lamang sa simula, ngunit kalaunan ay nagiging dahilan ng pagkalubog sa problema sa pera. Kapag hindi natutunang kilalanin ang mga ito, maaaring habang buhay na umiikot ang isang tao sa parehong sitwasyon. Mapapansin na may mga taong nagsimula sa wala, ngunit ngayon ay may maunlad na negosyo at maayos na buhay. Habang may mga taong matagal nang nagsusumikap, ngunit tila hindi pa rin makawala sa hirap. Hindi lamang swerte ang nagtatakda ng pagkakaiba ng kanilang mga resulta. Kadalasan ang tunay na dahilan ay ang mga ugaling pinanghahawakan nila sa bawat araw ng kanilang buhay. Kapag ang isang ugali ay mali, kahit gaano kasipag ang isang tao ay maaring mapunta pa rin sa wala ang lahat ng pinaghirapan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang channel na ito ay naglalayong magbahagi ng kaalaman tungkol sa pera, diskarte sa negosyo at mga mindset na makakatulong sa pag-angat ng buhay. Maraming mahahalagang aral tungkol sa pagyaman ang hindi karaniwang itinuturo sa paaralan. Mas madalas na natututuhan ang mga ito sa karanasan, pagkakamali at sa pakikinig sa mga taong dumaan na sa parehong laban. Bawat kaalaman na matututunan ay maaring maging gabay tungo sa mas malinaw na direksyon sa buhay pinansyal. Pag-uusapan ng 8 ugali na madalas hindi napapansin, ngunit malaki ang epekto sa kinabukasan ng pera at negosyo. Mga ugaling maaring ginagawa ng maraming tao araw-araw nang hindi nila namamalayan. Mga ugaling maaring pumipigil sa pag-unlad kahit gaano pa kalaki ang kinikita o gaano kasipag magtrabaho. Kapag natutunang kilalanin at bitawan ang mga ugaling ito, maaring magbago ang direksyon ng buhay. May mga pagkakataon na isang pagbabago lamang sa ugali ang nagiging simula ng tunay na pag-asenso. Unang ugali, pagiging magastos kahit hindi kailangan. Hindi lahat ng problema sa pera ay nagsisimula sa maliit na kita. Madalas ang tunay na dahilan ay ang kawalan ng kontrol sa paggastos. Kapag dumating ang sweldo, pakiramdam ay parang may karerang kailangang ubusin agad ang laman ng pitaka. Bawat sale, bawat bagong labas na gamit, at bawat trending na bagay ay nagiging tukso na mahirap tanggihan. Unti-unting nawawala ang perang pinaghirapan nang hindi man lang napapansin kung saan ito napunta. Malakas ang impluensya ng kapaligiran pagdating sa paggastos. Nakikita sa social media ang marangyang pamumuhay ng iba, kaya nagkakaroon ng pakiramdam na kailangang sabayan ang ganitong lifestyle. May pressure na magmukhang maayos ang buhay. Kahit hindi pa sapat ang kinikita, nagiging normal ang pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sa paglipas ng panahon, nagiging ugali ang paggastos para lamang makasabay sa imahe ng iba. Isang simpleng kape na binibili araw-araw ay maaaring mukhang maliit na halaga lamang, ngunit kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, nagiging malaking gastusin na pala. Ganon din ang paulit-ulit na pagkain sa labas, impulsive na online shopping, at pagbili ng mga bagay na hindi planado. Bawat maliit na desisyon sa paggastos ay may epekto sa kabuang kalagayan ng pera. Kapag hindi napigilan ang ganitong gawain, dahan-dahan itong inuubos ang pagkakataong makapag-ipon. Ang taong may malinaw na direksyon sa pera ay marunong magpigil. Bawat bibilhin ay pinag-iisipan kung makakatulong ba ito sa pag-unlad ng buhay. Mas pinipili ang mga bagay na may pangmatagalang halaga kaysa sa panandaliang kasiyahan. Habang ang iba ay ginagastos agad ang pera para lamang maramdaman ang saya ng sandali. Paglipas ng ilang buwan, nagiging malinaw kung sino ang nagtatayo ng kinabukasan
At sino ang nauubusan ng pagkakataon? Disiplina sa paggastos ang isa sa mga lihim ng maraming matagumpay na negosyante. Kahit lumalaki na ang kinikita, pinipili pa rin nilang maging maingat sa paggamit ng pera. Malaking bahagi ng kita ay ibinabalik sa negosyo o inilalagay sa mga investment. Hindi inuuna ang pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Mas mahalaga ang pagbuo ng matibay na pundasyon kaysa sa panlabas na impresyon. Pagbabago sa ugaling ito ay nagsisimula sa simpleng pag-iisip bago gumastos. Bawat pisong nailigtas mula sa walang saysay na gastos ay nagiging hakbang papalapit sa pag-unlad. Ang perang hindi lumabas ng pitaka ay may pagkakataong lumago sa tamang lugar. Unti-unting nabubuo ang kakayahang kontrolin ang sariling desisyon sa pera. Kapag natutunang pamahalaan ng paggastos, nagiging mas malinaw ang landas patungo sa mas maayos na buhay pinansyal. Ikalawang ugali, kawalan ng disiplina sa pag-iipon. Kumikita ang isang tao, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan halos walang natitira, hindi dahil sa kulang ang kinikita, kundi dahil walang malinaw na sistema ng pag-iipon. Kapag may natirang pera sa kalamang, naiisip na magtabi para sa hinaharap. Sa karamihan ng pagkakataon wala talagang natitira dahil nauuna ang lahat ng gastusin. Ganito nagsisimula ang mahabang siklo ng buhay na walang ipon. Pag-iipon ng isa sa pinakamahalagang pundasyon ng matatag na buhay pinansyal. Pera na nakatabi ang nagsisilbing proteksyon laban sa hindi inaasahang problema. Kapag may emergency, ngunit walang ipon na pipilitan ng isang tao na mangutang, unti-unting nabubuo ang stress at problema dahil sa mga bayaring kailangang habulin. Isang simpleng disiplina sana ang maaring nakaiwas sa ganitong sitwasyon. May mga taong naniniwala na hindi sila makakapag-ipon dahil maliit lamang ang kanilang kita. Ngunit maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa maliit na halaga na itinabi araw-araw. Hindi laki ng halaga ang pinakamahalaga, kundi ang consistency ng paglalagay nito sa ipon. Bawat maliit na halaga na naiipon ay parang butong itinatanim para sa mas malaking ani sa hinaharap. Kapag tumagal, nagiging malaking pundasyon ang mga simpleng hakbang na ito. Karaniwang ugali ng mga taong umaangat sa buhay ang pagtabi agad ng pera bago gumastos. Unang binabayaran ng sarili sa pamamagitan ng pag-iipon. Ang natitirang pera ang siyang ginagamit para sa pang-araw-araw na gastusin. Ganitong uri ng pag-iisip ang nagbibigay kontrol sa direksyon ng pera. Sa halip na maging alipin ng pera, nagiging tagapamahala ang isang tao ng kanyang kinikita. May mga pagkakataon sa buhay na biglang dumarating ang pagsubok tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Mga sandaling hindi maiiwasan, ngunit maaaring paghandaan. Ipon ang nagsisilbing sandalan kapag dumating ang ganitong mga hamon. Kapag may nakahandang pondo, mas nagiging kalmado ang pagharap sa problema. Mas madaling makabangon dahil may suportang pinansyal na nakaantabay. Disiplina sa pag-iipon ay parang kalamnan na lumalakas habang patuloy na ginagamit. Sa simula maaaring mahirap dahil sanay ang isip sa agarang paggastos. Ngunit habang nasasanay ang isang tao, nagiging natural na lamang ang pagtatabi ng pera. Unti-unting nabubuo ang pakiramdam ng seguridad dahil may reserba para sa hinaharap. Kapag naging bahagi na ng ugali, ang pag-iipon nagsisimulang magbukas ang mas maraming oportunidad sa buhay. Ikatlong ugali, takot sumubok ng bagong oportunidad. Maraming pagkakataon sa buhay ang lumilipas dahil sa sobrang pag-iingat. May mga tao na matagal nang may pangarap na negosyo, ngunit patuloy itong ipinagpapaliban. Palaging may dahilan kung bakit hindi pa ito ang tamang panahon para magsimula. Takot sa pagkatalo ang madalas na pumipigil sa unang hakbang. Habang tumatagal, lalo lamang lumalayo ang pangarap na maaring sana ay nasimulan na. Natural lamang ang makaramdam ng takot kapag haharap sa bagong bagay. Hindi sigurado ang resulta, kaya nagiging komportable na lamang sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit hindi ganap na masaya sa trabaho o kinikita, mas pinipili pa rin ang pamilyar na routine. Pakiramdam ay mas ligtas ang manatili sa nakasanayan kaysa sumubok ng bago. Sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang mga pagkakataong maaaring magdala ng mas malaking tagumpay. May mga taong matagal nang may magandang ideya, ngunit nananatili lamang ito sa isip, plano na hindi kailanman na isusulat o nasisimulan dahil sa pangamba sa posibleng pagkakamali. Samantala may ibang tao na hindi gaanong perpekto ang plano, ngunit may lakas ng loob na kumilos.
Habang lumilipas ang panahon, ang simpleng aksyon ng isang tao ang nagiging simula ng kanyang pag-unlad. Ang ideya na hindi ginagalaw ay nananatiling pangarap lamang. Sa mundo ng negosyo at pag-unlad, mahalaga ang lakas ng loob na subukan ng mga oportunidad. Halos lahat ng matagumpay na negosyante ay dumaan sa maraming pagsubok bago nila nahanap ang tamang landas. Hindi lahat ng hakbang ay nagiging matagumpay sa unang pagkakataon. May mga pagkakamali at kabiguan na nagiging bahagi ng proseso ng pagkatuto. Bawat karanasan ay nagiging puhunan ng mas matibay na kaalaman sa hinaharap. Pagiging bukas sa oportunidad ang naglalapit sa isang tao sa mas malaking posibilidad ng pag-asenso. Kapag may bagong ideya o pagkakataon, mas mainam na pag-aralan ito kaysa agad na iwasan. Mas mabuti ang matutong kumilos nang may tamang paghahanda kaysa manatili sa takot. Ang bawat maliit na hakbang ay maaring magbukas ng pinto patungo sa mas malaking oportunidad. Paglipas ng panahon, ang dating kinatatakutan ay maaring maging daan patungo sa tagumpay. Maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa simpleng desisyon na subukan ng isang pagkakataon. May mga negosyo na nagsimula lamang sa maliit na puhunan at malaking paniniwala sa sariling kakayahan. Hindi lahat ng plano ay agad nagiging perpekto, ngunit bawat pagkakamali ay nagtuturo ng mahalagang aral. Ang taong handang matuto mula sa karanasan ay mas mabilis na lumalago sa larangan ng pera at negosyo. Pagbitaw sa takot ang nagbubukas ng mas malawak na mundo ng posibilidad. Pag-unlad sa buhay pinansyal ay madalas nagsisimula sa tapang na kumilos. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat bago magsimula. Mas mahalaga ang pagkilos na may malinaw na layunin kaysa sa paghihintay ng perpektong sandali. Bawat hakbang na may lakas ng loob ay nagdadala ng mas maraming kaalaman at karanasan. Ika-4 na ugali. Pag-asa lamang sa isang pinagkukunan ng kita. Karaniwang paniniwala ng marami na sapat na ang magkaroon ng isang trabaho upang mabuhay ng maayos. Kapag may regular na sweldo, pakiramdam ay may kasiguruhan na ang kinabukasan. Araw-araw pumapasok sa trabaho at umaasa na tuloy-tuloy lamang ang daloy ng kita. Ngunit ang realidad ng buhay ay hindi palaging ganito kasigurado. May mga pagkakataon na biglang nagbabago ang sitwasyon nang hindi inaasahan. Maraming pangyayari sa buhay na maaring makaapekto sa iisang pinagkukunan ng kita. May mga kumpanya na nagsasara, may mga trabahong nawawala, at may mga industriya na biglang humihina. Kapag nakatali ang buong kabuhayan sa iisang pinagmumulan ng pera, nagiging delikado ang kalagayan. Isang malaking pagbabago lamang ang maaring magdulot ng matinding problema sa pananalapi. Kawalan ng alternatibong kita ang nagiging dahilan ng biglaang paghihirap ng ilan. Sa modernong panahon, mabilis magbago ang takbo ng ekonomiya. Trabahong matatag ngayon ay maaring hindi na kasing lakas pagkalipas ng ilang taon. Teknolohiya at bagong sistema ng negosyo ang patuloy na nagbabago sa paraan ng paghahanap buhay. Ang taong umaasa lamang sa iisang pinagkukunan ng kita ay mas madaling maapektuhan ng mga pagbabagong ito. Mas nagiging mahalaga ang kakayahang maghanap ng ibang paraan upang kumita. Ang mga taong nagiging matatag sa pera ay kadalasang naghahanap ng iba't ibang paraan upang kumita, hindi lamang umaasa sa iisang pinanggagalingan ng kabuhayan. May mga sideline, maliit na negosyo o investment na unti-unting binubuo habang may pangunahing trabaho pa. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon ang pinansyal na kalagayan. Kapag may isang maputol, may ibang mapagkukunan na maaaring sumalo. Pagkakaroon ng maraming daluyan ng kita ay hindi nangangahulugang kailangang agad gumawa ng malaking negosyo. Maraming simpleng paraan upang magsimula ng dagdag na pagkakakitaan. May ilan na nagbebenta online, may gumagawa ng freelance work, at may naglalagay ng pera sa mga investment. Unti-unting lumalago ang mga maliit na hakbang kapag patuloy na inaalagaan. Ang mahalaga ay nagsisimula ang pagbuo ng iba't ibang daluyan ng kita. Paglipas ng panahon, nagiging malinaw ang malaking benepisyo ng ganitong diskarte. Mas nagiging kampante ang pagharap sa mga pagbabago ng buhay. May kakayahang harapin ang mga pagsubok dahil hindi lamang isang pintuan ang pinanggagalingan ng kabuhayan. Lumalaki rin ang potensyal na kita dahil maraming oportunidad ang maaaring pasukin. Ang pag-iisip na bukas sa iba't ibang paraan ng pagkakakitaan ang isa sa mga susi sa mas matatag na kinabukasan.
pagbabago sa ugaling ito ay nagsisimula sa paglawak ng pananaw tungkol sa pera. Hindi lamang trabaho ang maaaring maging daan upang kumita, maraming oportunidad sa paligid na naghihintay lamang na mapansin at mapag-aralan. Kapag may determinasyon na bumuo ng iba pang pagkakakitaan, mas lumalawak ang posibilidad ng pag-unlad. Ikalimang ugali, kawalan ng malinaw na plano sa pera. May mga taong nagsusumikap araw-araw, ngunit hindi malinaw kung saan talaga patungo ang kanilang pinaghihirapan. Kumikita, ngunit walang konkretong direksyon kung paano palalaguin ang pera. Bawat buwan ay dumadaan lamang sa parehong cycle ng pagtatrabaho at paggastos. Kapag may natira saka lamang iniisip kung saan ito ilalagay. Ganito nagsisimula ang buhay na puno ng pagod, ngunit kulang sa malinaw na resulta. Ang pera na walang plano ay madaling mawala. Kapag walang malinaw na layunin, nagiging madali ang paggastos sa kung ano-anong bagay. Unti-unting lumilipas ang mga taon na parang walang malaking pagbabago sa kalagayan ng buhay. May trabaho ngunit walang lumalaking ipon o investment. Pakiramdam ay palaging nagsisimula muli sa bawat buwan na dumadaan. Kawalan ng direksyon sa pera ay parang paglalakbay na walang mapa. Maaring gumalaw ng mabilis, ngunit hindi sigurado kung tama ba ang patutunguhan. Maraming oras at pagod ang nagugugol, ngunit hindi nakakarating sa inaasam na destinasyon. Ganoon din ang nangyayari kapag walang malinaw na plano sa pananalapi. Pagod ang katawan ngunit kulang ang progreso sa buhay. Mga taong may malinaw na plano sa pera ay may direksyon ang bawat desisyon. May target na halaga ng ipon, may layunin sa negosyo at may pangarap na gustong maabot. Bawat kita ay may nakatakdang bahagi kung saan ito ilalaan. May porsyento para sa ipon, may bahagi para sa investment, at may nakalaan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, nagiging mas kontrolado ang galaw ng pera. Ang simpleng pagsulat ng mga layunin sa pera ay may malaking epekto sa pag-unlad. Kapag malinaw ang target, mas nagiging motivated ang isang tao na magdisiplina. Mas nagiging madali ring sukatin kung may progreso na nangyayari. Unti-unting nagiging konkretong hakbang ang dating malabong pangarap. Bawat buwan ay nagiging bahagi ng mas malaking plano para sa hinaharap. May mga negosyante at matagumpay na tao na laging naglalaan ng oras upang planuhin ang kanilang pananalapi. Hindi lamang sila nagtatrabaho ng mabuti, kundi iniisip din kung paano mas magiging epektibo ang bawat kinikita. May sistema kung paano gagamitin ang pera upang makalikha ng mas maraming oportunidad. Ang malinaw na plano ang nagsisilbing mapa patungo sa mas maayos na kinabukasan. Kung walang direksyon ang pera, madalas itong nauuwi sa hindi planadong paggastos. Pagbuo ng plano sa pera ay hindi kailangang maging komplikado. Isang simpleng listahan ng mga layunin at hakbang ay malaking tulong na. Maaring magsimula sa pagtatakda ng ipon, pagbabayad ng utang, at paghahanap ng paraan upang makapag-invest. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang landas na tinatahak. Kapag may malinaw na direksyon ang pera, mas nagiging posible ang pag-abot sa tunay na pag-asenso. Ika-6 na ugali, pag-iwas sa pag-aaral tungkol sa pera. May mga taong masipag magtrabaho, ngunit hindi nagbibigay ng oras upang matuto tungkol sa pera. Pakiramdam ay sapat na ang kumita at bayaran ang mga gastusin buwan-buwan. Hindi na iniisip kung paano palalaguin ang kinikita o paano ito mas mapapamahalaan ng maayos. Habang lumilipas ang panahon, nananatili sa parehong antas ng kaalaman tungkol sa pananalapi. Kakulangan sa pag-aaral ang nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang kakayahan sa paghawak ng pera. Sa paaralan, bihirang maituro ng detalyado ang tamang pamamahala ng pera. Maraming tao ang natutong magtrabaho ngunit hindi naturuan kung paano mag-invest o magpalago ng kita. Dahil dito, nagiging normal ang pamumuhay na umaasa lamang sa sweldo. Kahit lumalaki ang kinikita, nananatiling pareho ang paraan ng paggamit nito. Ang kakulangan sa financial knowledge ay nagiging tahimik na hadlang sa pag-unlad. Mga taong nagiging matagumpay sa pera ay patuloy na nag-aaral kahit matagal na silang kumikita. Nagbabasa ng libro tungkol sa negosyo, investment, at tamang paghawak ng pera. Nakikinig sa mga seminar, podcast o aral mula sa mga taong may karanasan na sa larangang pinansyal. Bawat bagong kaalaman ay nagiging gabay sa paggawa ng mas matalinong desisyon. Unti-unting lumalawak ang pananaw tungkol sa kung paano gumagana ang pera. Kaalaman tungkol sa pera
ay parang ilaw na nagbibigay linaw sa direksyon ng buhay. Kapag mas nauunawaan ang galaw ng pera, mas nagiging maingat sa bawat desisyon, mas madaling makaiwas sa mga maling diskarte o scam na maaring magdulot ng malaking pagkalugi. Mas nagiging handa rin sa pagkuha ng mga oportunidad na maaring magdala ng dagdag na kita. Ang simpleng pag-aaral ay nagiging malaking puhunan para sa kinabukasan. May mga taong gumugugol ng maraming oras sa entertainment, ngunit kakaunti ang oras para sa pag-aaral ng bagong kaalaman. Kung kahit kaunting minuto bawat araw ay ilalaan sa pag-unawa sa pera, malaking pagbabago ang maaaring mangyari. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa paghawak ng sariling pananalapi. Mas nagiging malinaw kung paano gumawa ng matalinong desisyon sa negosyo at investment. Ang kaalaman na natutunan ngayon ay maaring maging dahilan ng mas magandang kinabukasan. Pag-unlad sa pera ay hindi lamang nakasalalay sa sipag, kundi pati sa tamang kaalaman. Ang taong handang matuto ay mas mabilis makakita ng oportunidad. Bawat bagong aral ay nagiging hakbang palapit sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na oras na inilaan sa pag-aaral ay nagiging malaking advantage sa buhay. Pagbibigay halaga sa kaalaman tungkol sa pera ang isa sa pinakamahalagang ugaling dapat yakapin. Ikapitong ugali, madaling sumuko kapag may pagsubok sa pera. Hindi laging madali ang paglalakbay patungo sa pag-unlad sa pera at negosyo. May mga panahon na tila ba sunod-sunod ang problema at kabiguan. May negosyong hindi agad kumikita at may mga plano na hindi agad nagiging matagumpay. Sa ganitong mga sandali, nasusubok ang tibay ng loob ng isang tao. Ang ilan ay pinipiling tumigil dahil pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Ang kabiguan ay normal na bahagi ng proseso ng pag-asenso. Halos lahat ng matagumpay na negosyante ay dumaan sa maraming pagkakamali bago nila nahanap ang tamang direksyon. May mga pagkakataon na nalugi sila sa negosyo o nagkamali sa mga desisyon sa pera. Sa halip na tumigil, ginamit nila ang karanasan upang matuto at magpatuloy. Bawat pagkakamali ay naging hakbang papalapit sa mas malaking tagumpay. Kapag madaling sumuko ang isang tao, nawawala ang pagkakataong matuto mula sa karanasan. Ang bawat pagsubok sana ay nagiging aral kung paano mas magiging matalino sa susunod na hakbang. Sa halip na maging puhunan, sa pag-unlad nagiging dahilan ito upang tuluyang umatras. Unti-unting nawawala ang kumpiyansa sa sariling kakayahan. Nananatili sa parehong lugar habang ang iba ay patuloy na sumusubok. Mga taong may matibay na pananaw sa buhay pinansyal ay hindi agad natitinag sa problema. Kapag may pagkatalo, sinusuri nila kung saan nagkamali. Ginagamit ang karanasan upang gumawa ng mas maayos na plano sa susunod. Unti-unting nabubuo ang karunungan mula sa bawat pagsubok na pinagdaanan. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa sa mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Pag-unlad sa pera ay madalas bunga ng mahabang panahon ng tiyaga at determinasyon. Hindi ito palaging mabilis o madali. May mga sandaling tila ba walang nangyayaring progreso kahit patuloy ang pagsisikap. Ngunit sa likod ng mga panahong iyon, nabubuo ang disiplina at karanasan na mahalaga sa tagumpay. Ang taong marunong magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon ay mas may malaking tsansang umangat. Bawat matagumpay na kwento sa negosyo ay may kasamang mga sandali ng kabiguan. Ang kaibahan lamang ay hindi nila hinayaang tapusin ng kabiguan ang kanilang pangarap. Pinili nilang bumangon at subukang muli ng may mas maraming kaalaman. Unti-unting nagiging matatag ang kanilang kakayahan sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok ang isa sa pinakamahalagang ugali ng mga taong umaangat sa buhay. Ikawalong ugali, pagpapaliban sa mahahalagang desisyon sa pera, may mga pagkakataon sa buhay na alam ng isang tao kung ano ang dapat gawin, ngunit patuloy pa rin niya itong ipinagpapaliban. Plano na mag-ipon, ngunit palaging sinasabi na sa susunod na buwan na lamang magsisimula. Balak na magnegosyo o mag-invest, ngunit laging naghihintay ng perpektong oras. Habang tumatagal ang paghihintay, lalo lamang lumilipas ang mga pagkakataon. Panahon ng isa sa pinakamahalagang puhunan na hindi na maibabalik kapag nawala. Pagpapaliban ay tila simpleng ugali lamang, ngunit malaki ang epekto nito sa kinabukasan. Bawat araw na lumilipas na walang ginagawa ay isang araw na nawawala sa pagkakataong umunlad. Kapag palaging ipinagpapaliban,
Ang mga mahalagang hakbang nananatiling pangarap lamang ang mga plano, habang ang iba ay kumikilos at nagsisimulang bumuo ng kanilang kinabukasan. Unti-unting lumalaki ang agwat ng progreso sa paglipas ng panahon. Maraming pagkakataon sa pera at negosyo ang nakadepende sa tamang aksyon sa tamang panahon. May mga oportunidad na dumadaan lamang minsan sa buhay ng isang tao. Kapag hindi agad pinaghandaan o pinasok, maaring mawala ang pagkakataon na iyon. Ang sobrang paghihintay ay nagiging dahilan upang mapunta ang oportunidad sa ibang tao. Sa mundo ng negosyo, mahalaga ang kakayahang kumilos kapag may pagkakataon. Mga taong umaangat sa buhay ay may ugaling kumilos kahit hindi pa perpekto ang lahat. Pinag-aaralan ng sitwasyon ngunit hindi hinahayaan na maubos ang oras sa kakaisip lamang. Unti-unting gumagawa ng hakbang kahit maliit lamang ang simula. Bawat aksyon ay nagiging daan upang matuto at mas maging handa sa susunod na pagkakataon. Sa ganitong paraan nagsisimula ang paggalaw ng buhay patungo sa mas magandang direksyon. Pagbabago sa ugaling ito ay nagsisimula sa simpleng desisyon na kumilos ngayon. Hindi kailangang maging malaki agad ang unang hakbang. Mahalaga lamang na may ginagawa upang mapalapit sa mga layunin sa pera. Bawat maliit na aksyon ay nagiging bahagi ng mas malaking progreso sa hinaharap. Kapag nasimula ng pagkilos, mas nagiging madali ang pagpapatuloy ng pag-unlad. Ang oras na ginagamit ng tama ay nagiging kaalyado sa pagbuo ng mas maayos na buhay pinansyal. Bawat araw ay may potensyal na magdala ng bagong oportunidad. Kapag may disiplina sa pagkilos, mas nagiging malinaw ang landas patungo sa mga pangarap. Unti-unting nabubuo ang momentum na nagtutulak sa isang tao na magpatuloy. Ang desisyong kumilos ngayon ang maaring maging simula ng malaking pagbabago sa hinaharap. Isang simpleng tanong ang maaring magbago ng direksyon ng buhay. Handa ka bang bitawan ang mga ugaling matagal nang pumipigil sa pag-unlad ng iyong pera at kinabukasan? Hindi laging kulang ang oportunidad sa mundo. Madalas ang tunay na hadlang ay ang mga nakasanayang gawain na tahimik na humihila pababa. Kapag may lakas ng loob na harapin at baguhin ang mga ugaling ito, nagsisimulang gumalaw ang buhay patungo sa mas magandang direksyon. Pag-unlad sa buhay pinansyal ay hindi lamang tungkol sa laki ng kinikita. Mas mahalaga ang mga desisyong ginagawa araw-araw. Bawat maliit na disiplina sa paggastos, pag-iipon, at pag-aaral tungkol sa pera ay unti-unting bumubuo ng matibay na pundasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng hakbang na ito ang nagiging dahilan ng malaking pagbabago. Ang dating tila imposible ay nagiging abot kamay kapag nagsimula ang tunay na pagbabago sa sarili. Maraming tao ang naghihintay ng malaking pagkakataon upang umasenso, ngunit ang tunay na pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na desisyon na ginagawa araw-araw. Pagpili na mag-ipon kahit maliit ang halaga. Pagpili na matuto tungkol sa negosyo at investment. Pagpili na kumilos kahit may kaunting takot sa simula. Kapag nagbago ang paraan ng pag-iisip tungkol sa pera, nagbabago rin ang direksyon ng buhay. Unti-unting lumalawak ang pananaw sa mga oportunidad na dating hindi napapansin. Mas nagiging malinaw ang landas patungo sa mga pangarap na matagal nang ninanais makamit. Paglipas ng panahon, ang dating pangarap ay nagiging realidad dahil sa tuloy-tuloy na disiplina at pagsisikap. Bawat araw ay nagiging bagong pagkakataon upang mas mapalapit sa mas maayos na kinabukasan. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Mas maraming kaalaman tungkol sa pera, negosyo at tamang mindset ang patuloy na ibabahagi sa channel na ito. Bawat bagong aral ay maaaring maging susi upang mas maunawaan kung paano gumagana ang tunay na pag-asenso. Kasama ka sa paglalakbay na ito patungo sa mas malinaw na direksyon ng buhay pinansyal, pagpapatuloy ng pagkatuto at tamang pag-iisip ang magdadala sa mas matatag at masaganang kinabukasan.